Yon, what's up guys? We are back. The Big V is back mga sangkay. At syempre, andito na po yung ating kaibigan, si Mike Cervera. Kumusta pare? Nako, eto na-restrict ako sa mga nakikinig, sa mga nag-message sa akin. Hindi ko nababasa yung inyong mga message at saka yung mga comments sa FB ko kasi. Na-restrict ako kaya hindi ako makatawag sa inyo. Hindi na, wala naman akong fake account tulad ni Chris Ulo, di ba? Yan marami. Ako wala, isa lang talaga. Isa lang talaga, no. Para malaman na rin, mukhang ni-report ng mga DDS, ayaw yata yung mga komento at mga video ko sa mga page ko. Yun. 180 days. Aayusin pa natin. Binabanatan mo daw kasi si VP Sara kasi pinahamak daw si PRR din ni VP Sara. Baka yun ang dahilan, ba't ka ni-report? Actually, totoo naman hindi lang naman si Sara, pati si Magalong Baka ayaw niya yung title ko na gustong hamunin si Atty. Claire ng sabunutan Lugi. Ibig sabihin, nabudol na rin ni VP Sara si Meta, gano'n? Yun na nga kahit siguro si itong mga bata ni Magalong, no? Panay kasi chismis ang alam kita mo, chismoso. Matandang chismoso si Magalong Alam mo yung huling chismis ni Magalong na kumukuha daw ng ibang info si Yusek Claire sa ibang tao, hindi sa presidente. Diba? Sabi nga ni Yusek Claire, saan yung ebidensya mong yung mga sinasabi ko hindi galing sa presidente? Magbigay muna ng ebidensya bago ka magsalita. Yun na nga. Diba? So, akala natin magaling na investigador si Magalong. Yung pala, magaling na chismoso pala. Nagsalita nun si Atty. Claire, di ba? Na sabi niya, lahat ng sinasabi ko galing sa Pangulo. Yun na nga. Linaro niya. At malabo rin yun. Malabong magsalita si Atty. Claire nang hindi galing sa palasyo. Siyempre. Masisibak siya kaagad. Ilang tao na yung sinibak nila presidente. Di ba? Maraming hamon si Yusek Claire Castro sa kanya. Wala pa rin palag. Wala. Napangalanan niya yung mga sinasabi niya. Ang mahirap dito kay Magalong, magbibigay ng chismis sa mga reporter. Pag tinanong ng reporter, sino po ba pwede yung pangalanan? Hindi, wag na. Mahilig siya sa gano'n. Tapos ito pa, mula noon, hanggang ngayon magkakaharap tayo, yung mga sinasabi niyang mga kilalang mga mambabatas na kilala niya na papuputukin niya, hanggang hindi niya pa rin pinapagawa. Ang sabi niya nga, 67. Hanggang ngayon wala pa. 67 daw na mambabatas na congressman, yung sangkot sa flood control project. Meron siya pinangalanan, dalawa. Sino? Si Martin at si Saldico. Yun yung viral Hindi. Viral na yan. Nabanggit niya si Saldico at si Martin Romualdez, pero nabanggit niya yung sa Blue Ribbon. Pero yung manggagaling original sa kanya talaga siya. Wala siya. Wala. Actually, yun din ang inaabangan ko Di ba? Yung mga in-expose niya, narinig na natin na matagal na. 67 daw yung expose niya. Wala. Tama nga sinabi nito Mahilig nga yun sa yung chismis. Yung magbibigay siya ng issue. Tapos sabi niya, I shrunk the nerve. Tinatanong, kasi para pinararating niya, ganito ganito yung explanation niya Para bang pinalalabas niya, meron siya na-discovering proyekto na damay si PBBM. Ganun Pero, pagka ginanon mo naman, sasabihin, wala akong sinabing ganyan. Para matututo ka pa magsinungaling dahil sa kanya. Parang ikaw pa yung nag-fake news dahil sa kanya. Di sabihin mo kung sino. Magaling ka! Sabi ko nga sa vlog ko, grabe ka naman, tanda mo na, di ka pa marumamrang ka. Pati mo banggitin, di ba? Kaya nga. Dapat dapat pag tumatanda ka, dapat nagiging prangka ka Yun na nga. Diba? Kung sigurado ka, pati mo sabihin. Ang tanong nga dito, ano bang motivation ni Magalong? Ba't niya ginagawa yan? Yun. Ano bang, kasi nga, planong tumakbong presidente pala. presidente talaga? Kasi ayon sa akin panaginip, merong kinausap itong isang bilyonaryo na pilantropo na negosyante at humingi na ng basbas para tumakbong presidente. Michael Yang. Si Magalong. Hindi bagay presidente si Magalong, ni-imagine ko na agad. Kamukha ni yung sa God Must Be Crazy. Nick Sao. Kamukha ni Comedy. Nick Sao. Ay, di ko naman sinabi pangit si Nick. So, sabi ko kamukha niya. Di ba? Pero maraming nabubudol si Magalong. Pag nakita mo nag-post yung ABS-CBN, minsan media kay Magalong, we support you, Magalong. Yung mga DDS kasi, akala nila, yun ang agenda lang na maka Duterte ganyan. Hindi nila alam, maaring makalaban ni Sara
sa 2028. Kung sakasakaling Kung pumutok. sakasakali. Oo. Hindi, mo na lang siya para maganda. Nakikiramdam pa. Mukhang hindi eh. Mukhang hindi rin kakagating kasi pinagtatawanan lang ng mas marami. Paano nga naman tatakbo? Di ba? Malabo manalo si Magal. Baka hindi nga ba ako 1 million boto yan? Grabe ka. Grabe yung ano mo kay Magalong. Noisers yun ha. Noisers ang labas na panggulo. Baka hindi ba ako 100,000 boto yan? Pero yun nga, may ebidensya lang dapat sana siyang pinipresenta. May mga pangalan naman ba? tayo eh. 'Di ba? Kung may pangalan na nilalabas siya, ay, pambihira. Wala nga. Baka Kung may sa isang pangalan, araw. Kung may pangalan at may ebidensya, maniniwala naman tayo. Correct. Baka nga sa isang araw, puro content siya ni Boss Mike eh. Ay, Ang malamang. galing niya manalo, Oo. di ba? Ay, ganun talaga pupurihin ko. Pupurihin. Sabihin ko talaga, napakagaling talaga nitong mayor na to ng Baguio. Kaso walang pinangalanan eh. Walang kinita yan sa 110,000 million na tennis court project kasama si Diskaya. Wala. Tsaka ito pa. Nagtataka ko diyan kay Magalong. Ganito kasi. Ano? May binanggit kasi si Yusek about doon sa tennis court sa Baguio. Na baka rin may anomalya. Ngayon, parang inisip niya agad, siya pinariringgan. Hindi naman porkit may anomalya halimbawa doon sa tennis court, may kasalanan ka na. Bakit sa Bulacan? Oo nga. May mga anomalya pero yung governor si Dan Fernandez, wala namang kasalanan. Provincial. Bakit agad kasi siya pumiyok? Dan Fernando yun. Hindi Dan Fernando. Provincial Bakit kaya agad pumiyok siya? Ano? Kasi Tapos kasi malinaw naman na kapag may ganyang overprice yung project, malimit talaga diyan na sa mambabatas yung galing yung pondo. Hindi sa LGU galing. At saka wag niyo sabihin nag-resign siya kasi dahil kay Yusik Clear, ganito, nabastos siya. Kaya ka nag-resign, Magalong, Mayor. under review ka. Under review. Hindi ka under investigation. Kasi- sabi niya kasi under investigation eh. Ang Under review lang siya. kasi nalaman mong under review yung pwesto mo, pagka sinibak ka isipin mo kinabukasan magbe-breaking news. Breaking news. Magalong sinibak ni PBBM sa ICI. Di mawala siyang kredibilidad. Inunahan niya, no? Inunahan niya na. Di ba? Pero hindi pa rin nakakalusot sa mga pananaw ng mga netizen niya. Nasarado ang utak. Na hanggang ngayon din sabi tulad nga na sinabi nyo, yung sinasabi niya 67 na kongresista, hindi pa rin lumulutang yung mga pangalan. Yung Dami, no? nabanggit- 67? Oo. Yung dalawa. Kahit isa wala pa nabanggit. Yung dalawa na matagal nang alam Pero natin. bakit, sabi, natatakot daw yung Congress sa kanya na Na? papasukin siya doon sa investigasyon. Nako. Sa hearing. Hindi naman siguro. Pwede naman siyang ang gawin niya meron naman platform si Libayan. Magpa-interview siya doon. Di ba? Magbulahan silang dalawa. Kung wala ka naman tiwala kay Libayan, bakit hindi kay Sangkay? Di ba? Okay, dito. Dito mismo. Dito. Pwede naman dito. Pagbabarahin natin siya rito. Grabe naman yun. Baka Marcoleta tayo niyan ha. Delikadesa. Pag lumabas siya sa studio rito, baka mataas na dugo niya. Kaya nga. Taas na yung BP. Pero sana may pinangalanan man lang siya para syempre may tayo. At saka May lead kung sino yun, di ba? Hindi, I shrunk the nerve daw eh. I shrunk the nerve. At saka kung babalikan mo yung mga dati niyang statement, ngayong taon lang 2025, nasabi niya talaga na hindi siya nagsisi na sinuporta niya si Digong. Kasi nga daw, mas maganda daw yung panahon ni Digong, tahimik daw yung yung peaceful daw. Tapos may utang na loob daw siya kay Bongo dahil nung pandemic daw tinulungan daw siya. So DDS talaga. Teka muna. DDS talaga siya. Nung tanggapin siya maging bahagi ng ICI, Tinanggap siya ng buo. ni Presidente, abot puri abot langit ang puri niya naman kay Presidente. Di ba? Yaan ang kalidad ng Ano mga yun? political traditional politician yan. Trapo, di ba? Kung Ang saan tawag sila dyan, trapo, pwede makahatak doon sila, ganun ba yun? Kung saan makikinabang. Ayun. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V.
Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.